Good evening everyone. So I am Altenary Milaro from Batch 4. So yung scripture po sa in-upload ni Pastor Russell today is all about the 2 Samuel 12 verse 23. So ang sabi doon, pag namatay ba ang mga babies ay saan sila napupunta? So, in-explain din po doon yung kwento ni David about connected sa mga babies. At sa mga teachings, isa sa mga teachings nito ay all people inherited the original sin. At yung pangalawa naman is God alone saves by grace through Christ. And third one is the children can be saved by grace. So, we all know na lahat tayo ay nagmula sa pagkakasala. So, even baby pa lang is meron na agad na kasalanan. So, isa rin sa isa rin sa gusto kong masagot na tanong is, pag ba namatay ang baby, ay saan ba sila didiretso? Sa langit ba o sa impyerno? Dahil nga pagka di pa sila isinig silang is meron agad silang kasalanan. So, dito din ipiniliwanag yung bagay na yun. So, meron tayong application na praise God for the precious gift of having children. So, kay Lord, lahat nagmumula, yung mga bata, yung mga babies na ipinapanganak kada araw, minuto, at segundo. So, wala tayong karapatan para hindi tanggapin yung baby since una, we all know na sa atin din naman nagmumula yun. So, dapat talaga nagkakaroon tayo ng knowledge regarding sa mga babies. So, lahat ng babies is angel from God. So, blessing yun, mga baby na yun para sa mga pinagkakalooban ng Panginoon. And second one is praise God for the precious gift of salvation by grace. So, meron nga tayong ang gift from God, which is the salvation. Yun yung pinaka point of life natin. So, kung walang salvation na binigay sa atin si Lord, ay for sure is wala tayo dito, walang nagbe-video ngayon, at lahat tayo siguro pinaparusahan na. Since walang nag-save sa atin from salvation, walang ipinapa ang Panginoong Diyos para isuko ang kanyang anak para maligtas tayong lahat. And the third one is the praise God for the precious gift who is Christ. So, lagi tayong magpasalamat sa pagbibigay ng Panginoon sa kanyang kaisa-isang anak upang ipagkaloob sa atin at isalba tayo sa mga kasalanan. So, imagine yung time na yun, dalawa yung balak na parusahan, which is si Lord, at yung isang magnanakaw, rapist, lahat na ng kasamaan ay nasa kanya na, pero ang pinili nilang ipako sa krus ay si Jesus Christ. Pero nung mga oras na sinisave si Jesus Christ, ang sabi niya lang ay hayaan mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, grabe sa praise pa lang na yun, grabe talaga yung patience ni Lord, pagkakaunawa sa bawat isa, at of course, yung pagmamahal niya is nag-overflow. So, siguro ayun yung isang bagay na gusto ko matutunan sa Panginoon is pagkakaroon ng overflowing love sa bawat isa, na kahit sa pinakataong masama o taong nagkasala sa atin ay pinapatawad ang Panginoon at minamahal niya pa rin ng lubusan. So, that's why isa to sa nagiging hakbang natin upang magkaroon din ng character development at mas magkaroon din ng relasyon sa ating Panginoon, at upang mas mabago at magkaroon tayong Christ-like sa buhay natin. That's all po. Thank you for listening.